Ba itong topic natin mga kababayan, ito po ay patungkol po kay si Claire Castro. Oo, actually mga kababayan, real talk po kapag si Claire Castro na ang bumira. Kuis Jim Ray and kay Nelson Oscoro, KTV, may glove shoutout. So start na tayo ha. So ito po mga kababayan, meron po akong i-share sa inyo at iparating sa inyo patungkol dito sa reaction no, ni si Claire Castro. So ano nga ba ito mga kababayan, yung reaksyon ni si Claire Castro na talaga namang real talk na real talk. No? Ito po ang sabi ni si Claire Castro, mga kababayan. Ito po ay para po ito sa mga senador, sa mga mambabatas, congressman, senador, na sangkot sa anomalya dyan sa flood control. Alam nyo ba na si Claire Castro mga kababayan ay ni-real talk po niya. Ang sabi po kasi mga kababayan ni si Claire Castro, kaya yung iba dyan, walang nagagawang batas nagpapagawa ng daan. So sa madaling salita mga kababayan, sabi ni si Claire Castro, ang trabaho po ng senador at congressman ay nasa legislative sila. So ang trabaho po ng mga mambabatas ay gumawa ng batas. Bakit po sila gumawa ng tulay? Kaya nga wala silang nagagawang batas kasi mas inuna nilang gumawa ng daan. Diba? Real talk, totoo naman talaga mga kababayan. Biruin mo, tumakbo kang senador, tumakbo kang congressman, nanalo ka. Diba ang senador at congressman is part po ng legislative yan. So ang trabaho po nila ay gumawa ng batas kasi sila po ay mambabatas. Pero bakit nga po ba na instead na ang gawin mo ay batas, gumawa ka ng tulay? Kailan ka ba, dapat doon ka sa DPWH pumasok, hindi ka sa congressman or sa kongreso at sa senado. Dapat doon ka sa DPWH o di kaya nagtayo ka na lang ng construction firm. Di ba, Ma'am Lily Tonini? Oo. Bakit? Kung gusto mo palang maging construction firm or maging engineer, dapat doon ka sa DPWH or gumawa ka ng sarili mong construction company. Huwag ka na lang pumasok dyan sa kongreso or sa senado kasi dyan sa senado, sa kongreso, ang trabaho mo dyan, gumawa ng batas, hindi gumawa ng tulay. Ito po mga kababayan, ito ang inihayag ni Presidential Communication Office or PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa kanyang live stream nitong Biyernes, September 5, tungkol sa mga mambabatas na umano'y nagpapagawa ng tulay at nagsisingit umano ng pondo para sa mga infrastructure project. Isipin nyo to sabi ni si Claire. Ang trabaho ng mambabatas ay gumawa ng batas. Hindi nila trabahong magpagawa ng tulay ng flood control project. Kaya dapat hindi na sila binibigyan ng ganitong chance na mamili, magsabi ng proyekto. Kaya yung iba dyan, walang nagagawang batas Nagpapagawa ng daan. Yan ang sabi ni si Claire Castro. Di ba? Biruin mo, tatakbo ka congressman, tatakbo ka senador. Tapos, dapat ang trabaho mo mambabatas ka, gumawa ka ng batas. Bakit ang ipinagawa mo tulay? Kaya nga yung iba wala nang nagagawang batas. Tignan mo si Bongo. Ano bang nagawang batas ni Bongo? Ano bang nagawang batas ni Bato? Anong nagawang batas ni Robin? Yeah? Kasi instead na ang gagawin ninyong batas, trabaho ninyo mambabatas, gawin ninyo batas. Huwag kayong paggawa ng tulay. Di ba mga kababayan? Tama ba sa iyo si Claire? Kaya nga yung iba dyan, walang nagagawang batas Nagpapagawa kasi ng daan. Ito pa, yung isa mga kababayan. Dalawa kasi ito Ito yung isa. Sunod mga kababayan. Ito, nakalagay dito. Ito ang hinahayag ni si Claire. Ang trabaho nyo, gumawa ng batas, hindi gumawa ng tulay. Di ba, Ma'am Ana, Ma'am Catherine? Ang trabaho nila, gumawa ng batas. Ang problema, ang trabaho nila, gumawa ng tulay. Di ba, biruin nyo, ultimo nga kalsada, na wala namang ilog, ginagawa ng tulay. Basta lang may pondo at mabubulsa nila. Biruin ninyo, mga kababayan. Totoo yan, mga kababayan.
Naging busy ang pagkurakot ng pera. Kaya nga, Ma'am Grace, di ba? Totoo naman talaga. Di ba, ano bang function ng Kongreso at Senado? Ang function nila, nasa legislative sila. So ngayon, nung nasa legislative ka, ano bang trabaho mo ng legislative? Di ba, mga abogado dapat ang mga... At ito pa, dadagdagan ko si Yossi Claire. Itong mga congressman at senador, di ba, parte kayo ng legislative? Di ba, mangbabatas kayo? So ngayon, ang trabaho ninyo, gumawa ng batas. Hindi gumawa ng tulay. Ako dadagdagan ko si Yossi Claire. With all due respect sa mga congressman at senador, ang pinasok po ninyo ay legislative. No? Pag sinabi nating legislative, tagagawa ng batas, tagapagpatupad ng batas, bubuo ng batas. So, bakit ka pumasok sa ganyang posisyon sa gobyerno kung hindi ka naman abogado o wala kang alam sa batas? Katulad niyan, nakaraang midterm election, napakaraming artista gustong pumasok pagka-senador. So ngayon, pag nanalo kang senador tas artista ka, anong gagawin mo dyan? Mag-action star ka? Isipin ninyong mabuti. Kayong mga artista, huwag niya kayong mangarap na pumasok dyan sa Kongreso o sa Senado kasi wala kayong alam. Diba? Dadagdagan nyo pa. Yung iba nga dyan, abogado. Nasa Kongreso, nasa Senado. Pero nagpagawa ng tulay. Kaya napuna ni Yossi Claire. Ang trabaho nyo, gumawa ng batas, hindi gumawa ng tulay. Ngayon, dadagdagan pa ng mga artista. Ang Kongreso at Senado ay parte po ng legislative yan. O lihita, tawag dyan sa Tagalog. Basta legislative. Di ba? So bakit ganun ang nangyari na artista ka, tapos papasok ka? So anong alam mo anong batas ang gagawin mo dyan? Yung kailangan taasan ang sahod ng mga artista, kailangan yung OT ng mga artista, tataasan, lagyan ng bayan. Ganun ba? Kaya mahiya naman kayo. Di ba? Ma'am Brenda Barton, Ma'am Ana Estrabon. Kita nyo, kasi dito sa Pilipinas, mga kababayan, pinaka the best way to make you rich, pumasok ka sa politika. Or else, mag-DPWH ka or mag-construction, mag-contractor ka. Yan ang pinaka the best. Kaya nga hindi ako naniniwala na pag ang trabaho mo construction, mahirap ka eh. Bakit? Makita nyo yung bahay ni Diskaya. Oo. Kung makita ninyo yung bahay ni Diskaya, mga kababayan, grabe po. Mahigit kumulang 666 million ang halaga. 666 million ang halaga. Kaya nga sabi ko, kung kayo si Claire, ang trabaho ng congressman at senador ay tagagawa ng batas, bakit nagpagawa ng tulay? Kaya walang nagagawang batas kasi mas inuna yung tulay. Ako naman, kayong mga artista, hindi porket kaibigan nyo si Duterte, kaibigan nyo si Bongbong Marcos, kaibigan nyo si Leni, huwag po kayong pumasok dyan sa Senado, sa Kongreso. Nakakahiya po kayo. Diba? Nakakahiya kayo. Katulad kay Willie Rebillame. Ang sabi niya, tsaka na lang ako mag-isip kung anong batas gagawin ko o anong panukala ko. Kasi sa dami-dami ba namang batas, hindi naman napapakinabangan ng lahat ng Pilipino. So, pag tungtong mo doon, ano yun? Tsaka kapag gagawa ng batas, tapos pag nag-away-away na daw sa Senado, bibigyan niyo ng jacket si ganito, bibigyan jacket si ganyan. Di ba? Nakakahiya. Kaya nga sa madaling salita, mga kababayan, kung kayo si Claire, ang trabaho ng mambabatas, gumawa ng batas, hindi gumawa ng tulay. Kaya nga wala kayong nagagawang batas eh. Ako naman, ang Kongreso at Senado is parte ng legislative yan. Kaya kung artista ka at wala ka namang kinalaman pagdating sa batas at hindi ka naman abogado, huwag kang pumasok dyan. Kaya nagkandalit-silitsi yung ating bansa eh. Imbis na papasok dapat dyan yung may kinalaman sa law, nakapag-aral sa law, nakapag-aral sa batas, wala ang kadalasan pumasok dyan, chongke ng chongke, tas kain ng kain. Tapos maya-maya, nguya ng nguya. Akala mo kambing, nakakalimutan ng mag-shave, nakakalimutan ng pagupit ng buhok. Bakit? Kasi nakapresent sa Senado, nakaupo, walang batas na nagawa, kain ng kain. Tapos yung staff, chongke ng chongke sa CR, nagkakirat-kirat na yung mata sa kakasuyok.
Kaya nagkandalitsi-litsi eh. Tigilan nyo yan. Oo. Tigil-tigilan nyo yan. Kaya nga minsan na tayo nagkaroon ng presidenteng artista, di ba? Hindi nga marunong mag-English. Rap. Oh, hindi nyo may tanggi yan. Tingnan nyo. Meron tayong senador. Oh, nanalo. Kakintab ng ulo. Kalaki ng ulo. Walang laman. Oh, tapos question ka ng question. Tapos yung question niya, below the belt na pala. Sumobra. Damay kaalyado lahat. Sabihin mo, kailan ka nakatanggap? 2016 onward po. Paki-repeat nga, i-clarify mo nga yung sagot. 2016 onward po. 2016, patay ka digong. Di ba? Yung isa naman, ikot ng ikot, namimigay ng gamot. Oh, malasakit. Hindi naman niya pera, tas sinungaling pa. Ulitin ko sa inyo 9 times kung sabihin, wala akong kinalaman dyan sa proyekto ng flood control sa pamilya ko. Pero hindi niya in-advise na bawal yun kasi conflict of interest, makasuhan siyang plunder doon. Bakit? Nasa gobyerno ka, senador ka, tas tatay at kapatid mo tumanggap ng proyekto sa gobyerno. Napakasinungaling. Kaya ang hirap sa totoo lang mga kababayan dito sa Pilipinas, napagtanto-tanto ko ngayon, ganito. Di ba dati sabi ko, sana merong tumakbong presidente na ang panukala or ang advocacy niya ay death penalty or bitay. Pero napagtanto-tanto ko, siguro kapag naaprubahan yung bitay, baka ang mabibitay yung ordinaryong tao lang. Baka yung mga politician magkakampihan, walang mabibitay sa kanila. Baka nakalimutan ninyo yung isang stepfather na nang-rape ng anak na binitay. Paki-comment mga kababayan kung sinong nakakilala nun. Kamakailan lang nung last ilang dekadang nakalipas na Celia Electrica siya. Ano ba yun? Anong pangalan nun? Yung ni-rape niya yung kanyang stepdaughter. Leo Echegaray. Si Leo Echegaray, kita ninyo? Sunod kay Leo Echegaray, wala nang nasunod na bitay. Sino? Alangan naman si yung nasa Singapore na binitay, yung namatay yung bata. Si Flor Contemplacion. Si Singapore yun eh. Pagkatapos kay Leo Echegaray, wala na. Kaya nga napagtanto-tanto ko, wala rin takas mga kababayan. Kasi kung ibalik yung parusang bitay dito sa mga magnanakaw, kawawa ang mga mahihirap, kawawa ang ordinaryong tao, yun lang yung nabibitay. Pero, yung mga negosyante, yung mga mayayaman, yung mga politician, walang mabibitay dyan. Kaya mahirap eh. Sabi ni Bicolanong si Book Farm, Lito Lapid, sumasahod ng 295k, di mo narinig ang boses sa Senado. Ghost Senador of all time. Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, si Gloria na kasi naluklok na presidente after Erap Estrada. Kita ninyo, ang mabibitay dyan, puro mahihirap lang. Walang mga politisyan at mga mayayaman mabitay dyan kasi kaya naman nilang bayaran. Nakita nyo naman sa nangyari ngayon kay Sara Duterte pagdating sa Supreme Court. Binasura yung impeachment niya. Kasi bakit? Powerful eh. Kung ibalik natin ang bitay, baka ang mabibitay lang staff niya pero siya hindi. Kawawa. Kaya nga walang kwenta dito sa Pilipinas. Ano bang maganda dito sa Pilipinas mga kababayan? Palitan yung konstitusyon. Hindi sagot, napagtanto-tanto ko, hindi sagot sa kahirapan ng Pilipinas ang batas na bitay. Hindi sagot yan. Ang sagot dyan, palitan ang konstitusyon. Baguhin. Kasi talamak na eh. Talamak na mga kababayan. Palitan ang konstitusyon. Hindi bitay ang sagot para umunlad ang ating bansa. Bitay, para lang din yan sa mga mahihirap katulad natin, yung mga mayayaman at mga negosyante at mga politisyan. Walang mabibitay dyan, magkakampihan yan. Ang tawag dyan, charter change. Baguhin ang konstitusyon.
So yun lamang po reaksyon ko mga kababayan patungkol dyan kay UC Claire Castro. Eto, sunod mga kababayan. Nako po, ano yung sunod Kent? Ito na.